May panibagong balita na naman mula sa isa sa mga pinaka-agresibong Bitcoin buyers sa buong mundo. Oo, siya po ay walang iba kundi si Ginoong Michael Saylor. Siya po ang utak ng strategy na dating tinatawag na MicroStrategy at ngayon ay tila ready na ulit siyang bumili ng tuni-tuniladang Bitcoin. Sa pagkakataong ito ay inaasahan ang napakalaking acquisition na pwedeng lumampas sa $250 million. Ibig sabihin lang nito ay may bagong signal na naman para sa market. At dapat po nating pagtuunan ng pansin ito bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Ngayong nalampasan na ni Strategy ang 600,000 BTC holdings, hindi po sila nagpapakita ng sinyales na hihinto. Ayon po sa mga datos at galaw ni Ginoong Michael Saylor mismo, mukhang malapit nang mangyari ang susunod na pagbili. Kaya pag-uusapan po natin kung bakit ito mahalaga, ano ang posibleng epekto nito sa presyo ni Bitcoin, at syempre paano po makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, ang ating nakikita rito ay si Ginoong Michael Saylor. Siya po ang utak ng strategy. Ayan, mukhang seryoso po siya. Ngayon ay bakit po ulit bumibili si Ginoong Michael Saylor ng Bitcoin? Ayon po sa pinaka-latest na post ni Ginoong Michael Saylor sa social media platform na X or dating Twitter, ay ibinahagi niya ang portfolio tracker ng strategy. Ayan po, nakikita natin dito. Dito ay malinaw na makikita natin na meron silang hawak na 607,770 na Bitcoin. Sa kasalukuyang presyo ay umaabot ito sa humigit kumulang $71.8 billion. Pero, bakit niya ito pinapakita? Simple lamang po. Sa nakaraan, tuwing ipinapakita po niya ang portfolio tracker, ay sinusundan ito ng announcement ng bagong Bitcoin purchase. Noong nakarang linggo nga, ay bumili sila ng 4,225 Bitcoin. Kaya ngayon, marami po ang nag-aabang ng susunod na galaw ni Ginoong Saylor. Ngayon ay ano naman ang koneksyon ng STRC IPO sa pagbili ng Bitcoin? Isa pang malaking detalye dito ay ang capital raise na ginawa ng strategy. Una po nilang in-announce ang STRC IPO or Initial Public Offering na may halagang $500 million. Pero ilang araw lang ang lumipas ay in-announce nila na lalaki pa ito at magiging $2.4 billion. Ibig pong sabihin nito ay nag-ipon po sila ng cash para lang ipambili ng Bitcoin. Maliban pa dyan ay meron pa silang $4.2 billion mula sa STRD offering na hindi pa nila ginagamit. Kung pagsasamahin po natin ang lahat ng perang ito, posibleng umabot na sa halos $7 billion ang available funds ng strategy para sa susunod na mga Bitcoin acquisitions. Ano naman po ang epekto ng pagbili ng Bitcoin ng strategy sa market? Kapag ganito kalaking kumpanya ang bumibili ng Bitcoin, automatic po na nagkakaroon ito ng epekto sa market. Ayon po sa ilang analyst, posibleng umangat ang presyo ni Bitcoin ng hanggang $130,000 kung mananatili ang support sa presyong $110,000. Ito ay dahil po sa tinatawag na institutional confidence. Kapag malalaking kumpanya tulad po ng Strategy at Mara Holdings ay patuloy na bumibili ng Bitcoin, marami po ang susunod. Ito ay pwedeng magdulot ng panibagong bull run. Ngayon ay sino pa ba ang sumusunod kay Ginoong Michael Saylor? Hindi lamang po ang Strategy ang balak bumili ng Bitcoin. Nandyan na rin po ang Mara Holdings na kilala bilang pangalawang pinakamalaking corporate Bitcoin holders. At sila po ay naglabas ng plano na mag-raise naman ng $850 million. Gagamitin nila ito para makabili rin ng Bitcoin. Kapag dalawang higanting kumpanya ang sabay-sabay na nag-iipon ng Bitcoin,
Ibig sabihin po nito ay may matinding kumpiyansa sila sa long-term value ni Bitcoin. Hindi ito basta hype lamang. Isa po itong matibay na sinyales na malaki pa ang potensyal na pagtaas ng presyo. Ngayon ay bakit po mahalaga ang 607,770 na Bitcoin holdings ng strategy? Ang bilang na ito ay hindi lamang po basta numero. Kapag ang isang kumpanya ay meron pong ganito kalaki na hawak na Bitcoin, sila ay may matinding impluwensya sa galaw ng market. Ang strategy ay hindi lang basta investor. Isa na po silang Bitcoin-focused company. Matatandaan natin na nagsimula po ang lahat noong August 2020. Sa panahong ito ay bumili po sila ng $250 million worth of Bitcoin. Ngayon ay daang bilyon na ang halaga ng kanilang hawak or holdings. Ayon po kay Ginoong Michael Saylor, it all began with $250 million in Bitcoin. Isa pong statement na nagpapaalala kung paano po nagsimula ang lahat. Ngayon ay posible bang bumili ulit sila ng $250 million worth ng Bitcoin? Dahil na rin sa kanyang statement, marami ang naniniwala na ang susunod na acquisition ng strategy ay posibleng umabot sa $250 million. Katulad ng una po nilang pagbili noon. Ang totoo nga ay ito ay malaking puwersa na nagdadagdag sa demand ng Bitcoin market. At dahil meron na silang pondo, wala nang balakid para gawin ito. Sa totoo lang ay parang sinasadya ni Ginoong Michael Saylor na pasabikin ang market bago sila maglabas ng opisyal na announcement. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ito ay mahalagang balita. Ang mga galaw ng malalaking kumpanya tulad po ng strategy ay nagsisilbing indicator ng kumpiyansa or confidence sa long-term growth ni Bitcoin. Kapag bumibili po sila ay isa itong kumpirmasyon na marami pa silang nakikitang potensyal kay Bitcoin. Kung ikaw po ay isang hodler o pangmatagalang investor, ang ganitong balita ay nagsisilbing panatag sa damdamin or sentiment. At kung ikaw naman ay trader, pwede itong magsilbing signal para sa susunod na galaw ng presyo sa market. Dahil dito, mas magiging aktibo ang market at mas tataas po ang volume ng trading. Kaya mas marami rin ang opportunity para sa atin. At bilang panghuli, para po sa akin ay malinaw. Malinaw po ang ginagawa ni Ginoong Michael Saylor. At hindi lamang po ito simpleng pagbili lamang. Isa itong movement. Isa po siyang simbolo ng kumpiyansa or confidence at paniniwala kay Bitcoin bilang isang digital store of value. Kapag ganito kalalaking kumpanya ang gumagawa ng matitinding galaw, hindi ito para lang sa hype. Seryosong desisyon ito na may kasamang malalim na analysis. Kaya bilang Pinoy investor ay dapat natin itong sundan, pag-aralan at gamitin bilang guide sa ating sariling mga crypto decisions. Hindi ibig sabihin nito na dapat natin silang gayahin agad. Pero dapat ay maging aware po tayo sa kanilang mga ginagawa dahil malaki ang epekto nito sa galaw ng buong crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.